ang rejection na nararamdaman ni Lilia mula kay Arthur. At mukhang napaka-mature na talaga ng pananaw ng ating bida pagdating sa pag-ibig at hindi ito basta-basta lang namimili ng babae, kundi alam niya kung ano ang pagsamantalang nararamdaman nito para sa kanya. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan sinabi ni Arthur na ang araw ng anunsyo ay isang malamig na sampal ng realidad para sa kanya dahil si Lucas Whites na isang suwail at malaking tuksil na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng halos lahat ng miyembro ng kanilang grupo sa Dungeon Raid ay ginamit ang kapangyarihan at koneksyon ng kanyang pamilya upang makaligtas sa kanyang mga kasalanan. Binalaan siya na ang paghihiganti laban kay Lucas ay isang uri lang ng pagpapakamatay dahil nasa likod ni Lucas ang kanyang nakakatandang kapatid na hindi lang isang makapangyarihang mage kundi isa na ring kilalang Lance. Pagkatapos lumipas sa mga araw, ipinakitang nakasuot ng magarang damit itong si Arthur na bagamat mabubulabog ang kanyang mga plano, mayroon pa siyang mahalagang bagay na kailangan niyang ayusin. At ito nga ay ang kaarawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Biglang tumalon si Selby kay Arthur dahil gusto daw niyang sumama. Ngunit wika ng ating bida, kailangang manatili muna si Selby sa kwarto dahil binalaan siya ni Uncle Vincent na maaaring may mga ilang bisita sa kaarawan ni Ellie na nagkukunwaring dumalo pero ang totoo, siya talaga ang binabantayan. Ayaw niya ito bigyan ng pagkakataong may mangyaring kaduda-duda pero huwag mag-alala ang kanyang Selby dahil sisiguraduhin niyang mag-uuwi siya ng maraming pagkain. Kaya napangiti ang cute na Selby na napasabing, "Promise mo sa akin yan papa ha," na hinahawakan nga ni Arthur ang pisngi nito na mas lalong nagpapakute sa kanya. Nasagot naman ng ating bida, "Pangako yan Selby." Kaya nag-say goodbye ang dalawa. Pagkatapos, ipinakitang dumating na sa mansyon ng mga bisita at dito'y kaagad ni welcome ni Arthur ang mga mayayamang kaibigan ni Vincent papasok sa mansyon na makikitang namula nga ang pisngi ng anak nilang dalaga nang nakita si Arthur. Kaya habang papaalis si Arthur, sinabi ng ina na sisiguraduhin maisayaw ng kanyang anak ang batang lalaki na yun mamaya. Kaya parang nahiya tuloy ang anak niyang babae. Napatingin si Arthur sa corner at nakita nga niya si Elijah na may dinidiskartehang babae at nagmamayabang pa ito na papasok din siya sa Cyrus Academy. Kaya paminsan-minsan kung maaari, kakain sila together. Ngunit parang hindi pa sanay si Elijah sa paghawak ng wine glass kaya nabuhos niya tuloy ang alak sa damit niya. Kung kaya't napaatras tuloy ang babae at napatawa habang si Arthur ay nagkukunwaring hindi niya nakita. Bumaba na si Ray upang sabihin sa lahat na pababa na ang anak niya, kaya maghanda na ang lahat. Kaya habang pababa sa hagdanan, tinakpan ni Alice sa mga mata ni Ellie at napawika nga siyang, "Akala ko ba magkakaroon lang sila ng isang simpleng family party? Bakit kailangan niya pang magsuot ng hindi komportableng damit?" Kinuha ni Alice ang kanyang kamay at sinabing, "Ito kasi ang dahilan." Biglang nagpop ang mga confetti at ang lahat ng bisita ay pumunta sa harapan upang mag-say happy birthday, Eleanor. Kaya makikita talaga sa ngiti ni Ellie ang kasiyahang nadarama sa kanyang kaarawan. Nagkaroon ng magic show, musical show at iba't iba pang palabas na magbibigay ng kasiyahan para sa lahat. Ngunit biglang pinatugtog ni Ray ang wine glass upang sabihin sa lahat na bago simulan ng next portion ng party, gusto niyang magpasalamat sa lahat ng dumalo at sa ngalan ng pinakamamahal niyang anak, biniyayaan siya ng labis na buhay. Ngunit wala nang masihigit pa sa kasiyahang ito kundi makita ang kanyang anak na lalaki at babae na siyang unang magpartake sa first dance. Sobrang nagulat si Ellie sa anunsyo ng kanyang ama na para bang hindi siya makapaniwala at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Kaya napatugon nitong si Tabitha kay Alice na hindi niya ata alam na gagawa ng dance number sina Ellie at Arthur at mukhang hindi niya ito nakitang nag-practice. Habang si Alice ay inis na kay Ray dahil wala naman talaga sa plano ang pag-partake nila ng first dance. Lumapit si Ellie kay Alice na napatanong kung anong gagawin niya. Hindi naman siya marunong sumayaw, ngunit biglang lumapit itong si Arthur at inabot niya ang kanyang kamay kay Ellie at napasabing, "Eleanor, maaari mo ba akong bigyang karangalan na maisayaw ka ngayong gabi?" Parang nagdadalawang isip si Ellie dahil hindi naman siya marunong sumayaw. Ngunit hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay at kalmadong sinenyasan si Ellie gamit ang gesture ng kanyang mukha na, "Ayos lang, ako ang bahala sa'yo." Kaagad na pasigaw si Ray na patugtugin ng musika, kung saan gamit ang mga instruments, pinatugtog nila ang dance music na babagay sa magkapatid na Lewain. Hinawakan ni Arthur ang baywang ni Ellie at kalmado siyang ginaid upang masundan niya ang galaw ni Arthur. Kaya si Ellie ay napatingin na lamang kay Arthur na para bang hindi siya makapaniwala kung gaano ka-talented ang kapatid niya, na makikitang parang sumayaw lang ang dalawa na pinagpraktisan talaga nila.
Napatulala na lamang ang dalawang ina dahil akala talaga ni Tabitha na hindi nag-practice ang dalawa. Natugon ni Alice, hindi naman talaga sila nag-practice, kung saan pinaikot ni Arthur sa Ellie na parang sanay na talaga sa pagsasayaw at hinigpitan niya ang paghawak ng kamay nito upang i-pull back habang umiikot, na makikitang sobrang saya ni Ellie at komportable siya habang kasama si Arthur na nagsasayaw. At sa panghuli niyang ikot, ginamit ng ating bida ang Wind Elemental Affinity upang itaas si Ellie habang umiikot na hindi nito namamalayan. Kaya nang binitawan ni Arthur ang kamay ng kapatid niya, nagulat na lamang ito dahil nasa itaas na siya, patuloy lang sa pag-ikot at dahan-dahan itong ibinaba ni Arthur upang magkaroon ng epic moment ang ending ng kanilang pagsasayaw. Nagsisipalakpakan ng lahat ng audience at si Ellie ay sobrang na-amaze talaga sa ginawa ng kuya niya, habang si Arthur ay napaisip na naging useful din naman pala ang ballroom dance practice niya sa previous life, kaya sobrang saya ni Arthur nang nakitang masaya ang kanyang pamilya. Subalit bigla na lamang may nagkomento rekta kay Arthur na napawikang isang magandang pagtatanghal, kaso nakakadiri. Pwede ba tayong mag-usap? Na makikitang dumalo rin pala si Master Gideon sa birthday party ng kapatid ni Arthur. Biglang lumipat ang eksena sa isang magarang karwahe na nasa labas ng mansyon. Wika ng isang elf maid, sabi daw sa kanya na malapit ka raw kay Arthur. Ngunit ayos lang ba na umalis ka agad sila matapos nilang ihatid ang regalo para sa kapatid nito? Sagot naman itong dapat lang mag-focus si Arthur sa kaarawan ng kapatid niya. At saka, magkikita naman sila sa school na makikitang kahit nakatalikod, malinaw na ito ay si Princess Tessia Eralet na nagpunta sa mansyon upang maghandog ng regalo para sa kapatid ni Arthur. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Arthur na makikitang nasa labas na ito ng mansyon, habang si Gideon ay napasabing nagpe-perform ka ba ng isang one-man play or something? Sagot ng ating bida, sana lang talaga hindi ka na parito para guluhin ang birthday party ng kapatid ko, para lang makipag-usap sa akin. Kaya napatugon nitong si Gideon, naghandog rin kaya ako ng regalo. Uwi ka ni Arthur, sige nga. Ano ang dapat na ikagagal ako sa pagbisita ng isang numero 1 artificer sa Dikatin? Kaya umalma nga itong si Gideon dahil parang ramdam ata niya ang sarcasm na tono ng pananalita ni Arthur. Paliwanag ni Gideon na naisip lang niya na baka gustong malaman ni Arthur na inaprubahan na ng konseho ang mga disenyong dinagdag niya mula sa blueprint. At kasalukuyan na itong ginagawa. At ngayon mga konseho na ang bagong tawag sa mga hari at reyna ng Dikatin sa kanilang mga sarili. At iniwan na nila ang monarkiyang pamumuno nila sa 3 kaharian. Kinongratulate ni Arthur si Gideon dahil sigurado siyang bibigyan ito ng napakagandang reward ng hari at reyna. Nasagot naman ni Gideon, pera, kasikatan, kapangyarihan, lahat ng yan paraan lang para sa mas malaking layunin. Ang gusto niya ay isang bagay na kahit ang konseho ay hindi kayang ibigay sa kanya. Biglang may nagpok sa balikat ni Gideon at ito pala ay mga bata na tagahanga niya sa kanyang gawa at narinig daw nila ang patungkol sa napakalaking barkong disenyo ni Master Gideon. Uwi ka ni Gideon sa mga bata na busy pa siya sa ngayon, ngunit parang gusto rin niya itong i-entertain, kaya sinabihan niya si Arthur na huwag itong magbabalak na pumunta sa kung saan, babalik ka agad siya. Kaya sinabi na lamang ni Arthur sa sarili habang tinitignan si Gideon na totoong ang kasingkatan ay hindi lang para sa layunin, ngunit may kapalit din nito. Habang napatanaw sa bakuran, napansin ni Arthur na unti-unting nagsisialisa ng mga bisita. May biglang tumawag kay Arthur at ito nga ay si Lilia, kung saan ito ay napagod kaagad sa kakatakbo at humingi siya ng pasensya dahil hindi niya kaagad nabati si Arthur. Pumunta kasi siya sa party ng late at gusto niyang unang i-congratulate si Ellie. Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Lilia upang itayo at sinabi na ang mga magulang ni Lilia ay panayang kwento sa kanya kung gaano ito kabala bilang kalihim ng student council. Pero kung isang tabi muna nito ang lahat dahil sa matagal na rin silang hindi nagkita.
Napangiti si Lilia at kinumusta rin si Arthur at napansin niya na parang mas tumangkad ngayon si Arthur kaysa sa kanya. Masayang nagkwentuhan ng dalawa. Wika ni Arthur na mukhang tuluyan ng lumaki ang batang babae na dating nagtatago sa mga magulang niya para lang makikain kasama ang mga katulong at butler. Nasagot naman ni Lilia na ipinapakita lang naman niya ang pinakababorito niyang taguan pero lagi talaga siyang binibiro ni Arthur dahil doon. Wika ni Arthur na mahirap rin naman kasing hindi mapansin na matapos mong magpaka-stress patungkol sa magiging future mo, andito ka ngayon. Sobrang ganda ng ipinakita mo sa pinaka-prestiyosong akademya ng mga mage sa buong Dikatin. At base rin sa dami ng mga lalaking nakatingin kay Lilia ngayon na parang tinamaan ng kidlat habang sila ay nag-uusap. Mukhang napakasikat talaga ni Lilia. Napaayaw si Lilia dahil ayaw niya muna ng mga boyfriends or something. At saka, nangyari lang naman ang lahat ng ito dahil kay Arthur, kaya nagbago ang buhay niya. Nag-serious mode si Arthur na parang may na-realize siya kay Lilia. Kung kaya't sinabi niya na kung ganun, mas mabuti pang siya na mismo ang mag-aproba sa kahit sinong lalaking ipakilala ni Lilia. At huwag sanang akalain ng mga lalaking ito na mas madali siyang mapasaya kaysa kay Uncle Vincent. Sabay kindat na parang sinadya din talaga ni Arthur na sabihin ito kay Lilia. Napatulala na lamang si Lilia sa sinabi ni Arthur at napaduko na sinabing ayos lang naman, walang problema. Ngunit biglang napaubo itong si Gideon na napasabing pasensya ka na young lady. Maaari ko bang hiramin ang batang ito? Kagad nagbaw si Lilia at sinabi na walang problema Master Gideon, kung saan nagpaalam na rin siya kay Arthur na magkita na lamang sila sa paralan. Kaya habang papalis si Lilia, sinabi ni Gideon kay Arthur, kita mo na, sobrang sikat ko diba? Lahat ay nakakakilala sa akin. Nasagot naman ni Arthur, matuto ka namang magpakumbaba kahit minsan lang tanda. Wika ni Gideon na mukhang sikat ka ata sa mga babae at mukhang ang babaeng yun ay may gusto sa'yo. Sagot ng ating bida na umiinom ng alak, alam ko naman ang bagay na yon, hindi na kailangang sabihin pa. Kaya sinabi ni Gideon na mukhang nagkakasundo naman kayong dalawa. May bala ka bang gawin patungkol dyan? Kaya paliwanag ni Arthur na ang batang babaeng yun na isa sa mga taong nagbago ang buhay dahil sa kanya. Ang nararamdaman nito para sa kanya ay hindi basta paghanga o pag-ibig, kundi mas malapit lang sa pasasalamat. Dagdag pa ni Arthur na alam niyang hindi pa alam ng batang babae ang ganitong bagay sa ngayon, pero sa hinaharap, sigurado siyang mauunawaan rin niya ang patungkol dito. Maiintindihan din niya na ang nararamdaman niya ay isang panandali ang pagkahumaling lamang na parang nararamdaman ng isang dalagang iniligtas ng isang bayani. Kaya naparespons na lamang si Gideon na nakakasuka talaga ang pagiging mature mo sa ganitong sitwasyon. Nasagot ng ating bida, kahit na. Sigurado naman siyang hindi na parito si Gideon para bigyan siya ng love advice. At tinanong niya ito kung ano pa ang gustong i-discuss ni Gideon sa kanya. Napaigting na naman si Gideon sa sarcasm ni Arthur at sinabi na gaya ng sinabi niya kanina, gusto niyang gamitin ang pera, kasikatan at kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng council upang makuha ang isang bagay na hindi niya nakukuha sa kahit na sino. At ito nga ay ang knowledge ni Arthur. Tahimik lamang ang ating bida na tinititigan ng wine at napasabing sa totoo lang may naisip na rin siyang second thoughts matapos niyang ibigay ang blueprint for steam engine. Ngunit sinabi niya na ayaw niya nang baguhin palalo kung paano gumagana ang mundo, sapat na siguro ang naibigay niyang blueprint dahil maayos naman ang kalagayan ng kontinenteng ito kahit wala ang kanyang mga imbensyon. Na ang naging sagot naman ni Gideon na ang ibig sabihin lang nito, may marami ka pang ideas para sa invention na capable na magpabago sa mundo. Kaya parang nanalo ng swertres itong si Gideon nang nahuli niya si Arthur. Kaya napaisip na lamang ang ating bida na iba rin talaga ang matandang to. Gusto lang niyang pick upin ang mga bagay na gusto niyang marinig. Biglang pinaramdam ni Arthur ang mabigat niyang presensya at sinabing, Mr. Gideon, gusto ko lang linawin na hindi ako naparito para pagbigyan ka ng mga makasarili mong interes. Kaya biglang itapon ni Gideon ng kanyang wine dahil parang sinampal daw siya ng katotohanan at huwag itong magalala dahil naiintindihan naman niya. Pero paliwanag ni Gideon, kung ganun ang usapan, ayos lang ba sa kanila ang give and take? Hindi naman niya hinihingi ang mga imbinsyong magbabago sa mundo, pero baka pwede siyang hayaang mangulit o humingi ng kaunting kaalaman galing kay Arthur ng paminsan-minsan. At bilang kapalit, siya mismo ang magiging taga-suporta kay Arthur sa kahit anumang uri ng artifact o kagamitan na kailangan nito. Game ka ba? May deal na ba tayo? Kaya napangiti ang ating bida na tinanggap ang deal offer para sa kanya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kwarto kung saan binuksan ni Ellie ang mga regalo para sa kanya. Napansin ni Arthur na parang may kakaibang regalo na nasa tabi, kaya nagmadali si Ellie na buksan ito.
Napatanong si Alice kung kanino galing ang gift na to. Sagot ni Arthur, hindi siya sigurado. Ngunit may sulat naman na iniwan. Kaya binasa nila ang sulat ngunit wala namang nakasulat na pangalan kung kanino ito galing. Instead ang nakasulat, gusto daw niyang tulungan si Ellie na maging malakas tulad ng kanyang kapatid na si Arthur sa pamamagitan ng kanyang regalo. Nagulat na lamang si Ellie dahil isang napakagandang bow ang laman ng regalo na kaagad namang napansin ni Vincent na ang disenyo ng bow ay mukhang galing sa mga elves. Kaya nagtataka din itong si Ray kung sino kaya ang nagbigay nito. Inilagay muna ni Ellie ang bow sa sahig at nagulat na lamang si Arthur na inabot ni Ellie ang kanyang dalawang kamay at napasabing, nasaan na ngayon ang regalo para sa akin, kuya? Kaya kinurot ni Alice ang pisngi ni Ellie dahil nagiging impolite na ito sa kanyang kapatid. Napatawa na lamang si Arthur na kinuha niya ang kanyang regalo galing sa Dimension Ring. Kaya nagulat nga ang dalawa dahil hindi lang pala si Ellie ang may regalo kundi pati rin pala si Alice. Paliwanag ni Arthur na ang necklace na ito ay kaya silang protektahan in case na siya at si Papa ay wala sa paligid. Kaya kaagad isinuot ni Arthur kay Ellie ang necklace at nag-say happy birthday sa kanyang pinakamamahal na kapatid. At dito lang nagtatapos ang ating chapter mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!